Okay, so round 2 na po. Simulan na natin. Ang demand pero mababaw. This is a exploding This is industry. o, di ba? Grammar pa lang mali na. This is an exploding industry. This is back in, ginawa ito noong 2020. Yung upward trend ng ng freelancing, matumaas siya noong 2019 to 2020, okay? Pero ngayon kasi with the inclusion of Bangladesh, India, and Pakistan, medyo nagiging saturated na yung market. Okay? We have so many evidence from testimony nung sarili niyang estudyante sa batch 34 and yung mga ibang batch, and meron din tayong data to prove this. So, yes, it is an exploding industry, pero hindi in the sense na for Philippines alone, maybe for the world, okay? Kasi nga mas nagiging digital na tayo. Okay, tuloy natin. Taas na nga ang demand pero mababa ang supply. Dahil lahat ng mga businesses is nagdedepende sila sa digital marketing. Yan, tingin mo kung totoo yan, di sana lahat ng kumuha ng MSB na course ay nagkaroon ng trabaho. A simple hindi naman Google search, a simple search ng freelancing na may keyword na Franklin Miano, makikita mo doon yung mga tao na most of these people na nag-undergo ng kanyang course ay walang napala dito sa Upwork, at least, di ba? Kung talagang exploding yan, oh, di ba? Ayan, 0, 0, 0, o di ba? Puro utol V, 0, 0, 0, 0, 0. See? Nawala na si Paolo, tsaka si Calisi, nandiyan pa si Calisi. So, if you can, pag makita mo siya, talagang, yung claims are false. Tuloy natin. Or online marketing para makapag-survive sila at para kumita pa yung business. At saka, Franklin Miano, baka pwede mo namang i-update to. 2022 pa to eh. O go. Nila dahil lahat ng mga businesses is nagdedepende sa digital marketing para maging successful yung business nila. Reason number 3, we are in a digital era or nasa digital age. Matagal na tayong nasa digital age. Ang problema, napaka general kasi nitong tong number 2 and 3 niya. Hindi yan applicable lagi sa freelancing. And hindi rin lalo na yung outsourcing sa beginner business model. Hindi yan applicable diyan, okay? Tuloy natin. Na tayo. So hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay para lang kumita ng ganitong kalaki. Actually, maraming mga millionaires ngayon at billionaires na nagsasabi na this is the easiest time to be a millionaire ngayon dahil we are in a pero ano yung context nung sinabi nila? Sinabi ba nila yon na magiging milyonaryo ka through outsourcing? Ang dami kasing mali nitong na to eh. Puro pangako itong video na to eh. This is why this has to be debunked. Lahat ng points dito has to be debunked. Okay? I will make sure of it. Kaya nga ito slow cook eh. Tuloy natin. Digital era na. So this is how it works. Number 1 is meron mga clients sa ibang bansa like USA na naghahanap ng mga service provider na mga gumagawa ng mga video editing, graphic designing at etc. Dahil ngayon, para makapag-survive yung mga businesses, dapat meron silang online presence. Kaya in demand ngayon yung mga service provider. At yung US... pero tandaan mo na hindi lang Philippines ang service provider. Lalo na ngayong 2024. Marami na yan, bro. Kaya kailangan mo na siyang i-update, okay? Hindi lang sipag ang kailangan mo dyan. Kailangan mo ng technical skills. Kasi ngayon nakita ko yung mga bata mo nagkalat sa sa market. Sa market. Nagkalat yung mga bata niya ngayon sa internet binibigyan siya ng testimonials. Meron din tayong testimonials doon sa mga taong nagrereklamo. Ibabalansin natin lahat yan. Tuloy natin. Is naghahanap sila mga service providers hindi sa bansa nila. Naghahanap sila overseas. Like sa mga bansang third world countries like South Africa, Peru, Colombia, Indonesia, and especially the Philippines. Ngayon Bangladesh, Pakistan, India, nakalimutan mo yun. India ngayon, they have a booming population. Alam mo ba? Madaming tao sa India tsaka sa Pakistan. And sa Bangladesh din. These are all our competitors pagdating sa freelancing gig. Imagine mo kukuha ka ng client. Tapos ang aim mo, kunyari, isa ka sa mga uhog
uhuging nag-enroll dito nagpasok ka ng 7K, kinumpleto mo lahat sa course ni Franklin Miano. Tapos hahanap ka ng talent na mas marunong sa'yo. I mean, kung ako, tas ang expected mo sobrang taas, 'di ba? Parang ganyan, no? Oh my God, ano ba naman yan? Ayan, 16, 12, 15, no? Wala, 0, 0, 0, 0. Hello world, I'm dedicated and passionate. Okay, sabi mo yan eh. Ito, sino kayang mag-hire dito? 50, ano yan eh, hindi niya alam kasi yung market eh, pumasok na lang bigla eh, tuloy. The question is, bakit sila naghahanap overseas? Hindi na lang sa mismong bansa nila. Dahil yung mga service providers sa bansa nila is umabot yung sweldo ng service provider is 250,000 pesos to 300,000 pesos every month. Minimum pa yun, guys. Pero kapag sa third... Ayan, kita mo, anong natutunan natin dun sa mga VA na kausap natin? At saka mga editors, hindi siya ganun kalaki. Swerte ka na kapag may $10 an hour ka. Mismong si Carl Vicente, yung kanyang profile sa Upwork, $8 lang. $8 lang siya per hour. 'Di ba? Bago ka umabot dyan, kailangan top rated ka. Ayan, no? May ganyan ka dapat. Ito, yan, mga top rated yung mga yan. Ito, $5 per hour. Pero, ano na yan? So, excuse me. Diba? So, makikita nyo naman yung market eh. Hindi yan ganun kasimple. Tuloy. World country sila kukuha, aabot sila ng 50,000 to 100,000 pesos lang a month. Makakasave kagad sila ng over 80% at same lang yung quality na makukuha nilang services. Minsan, much better. Oo, kaso pag nasa Bangladesh ka, tsaka sa Pakistan ka, mas mababa pa yung rates nila, di patay ka rin. Alam mo, hindi na up-to-date kasi itong ginagawa ni Miano. Next time kasi, kapag gagawa ka ng video na ganito, i-update mo yearly. Okay? Nag-iiba-iba yung landscape. O Nico, wala ka rin naman alam doon. Tol, kung talagang wala akong alam dito, ba't ang daming nagre-reklamo sa kanya? Come on. Diba? Tuloy. Pa. On their side, malaki yung nasisave nila. Pero sa side nating mga Pilipino, sobrang laki na yun dahil ang minimum wage dito sa Pilipinas is 8,000 pesos. Hindi na, yan, katulad niyan, hindi rin yan. Hindi na rin update yan kasi yung 8,000 monthly na yan, noon pa yan. Tingnan natin ng minimum wage ngayon. Minimum wage Philippines 2024. Ayan. Iba na. 570 pesos per day. Ayan, 570. 570 times 5. 3,000 3,000 lagay na natin times 4. 12K na. See? Iba na yung hindi kasi to na, yan kasi yung mahirap pag nagbibigay ka ng figures. Tapos yung luma yung video mo, hindi na siya updated. Okay, update mo na yan, boy. Alam mo, nakakatawa kasi yung mga yung sa aming group page na dedicated para talaga i-debunk itong si Franklin Miano. Tingnan mo asan na ba yun? Hanapin natin. Pag umano siya, asan na ba? Hanapin natin. Hindi, ito kasi yung page namin eh. Pero pag tinotroll siya ng ibang members dito, ayan ang isesend niya ay yung ano ba to? Hindi, mamaya na yan. Ang daming nagsisend talaga ng rito. Pero ang sinasabi ko, ang sinesend niya na video ay ito pa rin. Hindi na nga siya updated. Update mo naman, boy. Oh my gulay, tuloy. Monthly. And the best thing is, majority ng mga kliyente ay naghahanap ng service providers sa Pilipinas. Dahil second language. Hindi yan totoo. Kasi yung iba sa India at saka sa Bangladesh naghahanap. Kasi mas mura doon. Kasi kung totoo yung sinasabi mo,
Sana yung mga bata mo sa MSB, ang lalaki na ng kita, zero earned lahat yan. Ito pinaka 93. Zero earned. You have nothing to show for sa mga claims mo. Meron isa o dalawa, pero meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na tao na sumali sa shit mo. Kaso walang nangyari. Salita pa. Miski yung yung millionaire student mo na si Carl Vicente dito sa website na to, sa isa sa mga sikat na website. Tuloy. Natin yung English at same pa ng culture sa USA. Step 2. So ngayon, mag-reach out ka sa mga clients via job sites or social media. And you can offer your services like video editing, and 80% of the time is mag-o-offer sila ng 70,000 pesos minimum. Nako! 70,000 monthly. I-compute natin yan 70,000 monthly in hourly rate, di ba? So, magkano bang 70,000 pesos divided by during that time? So, mga nasa 2,000. Kailangan kasi i-compute natin yung dollar rate. Dollar rate in 2022. Ang taas naman ito. Hindi. Hindi. Mag-estimate na lang tayo. Siguro 53. Tama ba? 53 or 52? 52 siguro yung pinakatama. 50 na natin. 70,000 divided by 50. $1,400 yung monthly mo. Tapos, ilan yung hourly rate mo dyan? Sa isang linggo, 8 hours times 5, 40. So, 14,000 tapos 40 times 4, 160. So, 1,400 divided by 160. So, during that time, kailangan around $9 to $10 or $9 yung kita mo per hour. Okay? Sa baguhan, Sa baguhan. Pero, pag tinignan mo yung mga top-rated na tao rito, $5 sila hanggang ngayon. Okay? Franklin Miano, anong pinagagawa mo? Ito, Carl Vicente. Diba? Pucha. Yun yung rates ng mga top-rated Kasi may mga top-rated akong nakita rito Kita mo 5 hours sila. 2024 na ngayon Tingnan mo, ito 20. Pero sigurado magaling yan. Ito naman, marami siyang specialization. Ano ka ngayon? Yung bata mo, 8 hours. $10 ang earned. Ano ba yan? So mga kamatis, mga kaibigan, unti-untiin natin tong video na to i-debunk. Dahan-dahan is the key. Dahil maraming points to, dadaanan natin lahat yan. We will not leave any stone unturned. Yun lang naman yung sa akin, Gege mga lods.